Pinili ko ang Diyos o ako ang pinili ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po pag-usapan natin yung topic na Arminianism. Medyo mabigat na usapan to. Pero gusto ko lang po na mas lumalim tayo sa pagkakaunawa natin patungkol sa mga iba't ibang pananaw, iba't ibang pagbasa ng Biblia. So, yung Arminianism, meron itong sariling way paano basahin ng Bible. Pero para mas maintindihan natin yung Arminianism, maganda kung maunawaan natin itong dalawang tao na to, si John Calvin and Jacobus Arminius. So, pag-usapan muna natin, kasi sasagutin natin yung tanong na, sino ba yung pumili talaga? Ako ba yung pumili sa Diyos para maligtas ako? O ang Diyos ang pumili sa akin para maligtas ako? Now, para po mas maunawaan natin, meron po tinatawag na 5 points of Calvinism. So, 5 points of Calvinism, si John Calvin, siya yung unang pinanganak. Later on na lang to pinanganak, tapos kinine-criticize niya si John Calvin. So, ano ba yung mga puntos ni John Calvin? Sa pag-aaral ni John Calvin ng Biblia, nabuo niya yung tulip. Well, hindi naman siya yung bumuo nun, kundi yung later on na mga followers niya. Pero masasabi natin na ito yung summary ng kanyang pagkakaunawa pagdating sa kaligtasan ng tao. Number 1, tulip po ito, T-U-L-I-P, para mas mabilis matandaan. Yung una, total depravity. Ano ibig sabihin yan? Sa pagkakaunawa ni John Calvin, yung tao talaga, totally depraved. Ibig sabihin, hindi nila kayang piliin ng Diyos. Si Arminius naman, later on, pag binabasa niyo yung Biblia, ang interpretation niya naman, hindi ganun. Bagamat makasalanan ng tao, may kakayahan pa rin silang pumili sa Diyos. So, yun yung free will. Now, point number 2, unconditional election. Sabi ni John Calvin, pinili tayo ng Diyos nung panahon na makasalanan pa tayo, wala tayong kakayahang pumili sa Diyos, namumuhay pa tayo sa kasalanan, pero pinili tayo ng Diyos unconditionally. Hindi kinonsider ng Diyos yung response mo sa Kanya, basta pinili ka niya. Unconditional election. Sabi naman ni Arminius, hindi. Tingin ko, yung paniniwala ni Arminius, conditional election. Nakita ka na ng Diyos in the future. Natatanggap ka sa Kanya, na mananampalataya ka sa Kanya. Kaya pinili ka ng Diyos. So, conditional election, may kondisyon. Piliin ka ng Diyos kasi nakita ka niya na pinili mo siya. Pangatlo po, limited atonement. Sabi ni John Calvin, ang Panginoong Jesucristo, namatay siya para lang talaga doon sa mga pinili, para lang talaga sa church, sa mga taong kabilang sa pamilya ng Diyos. Sabi naman ni Arminius, hindi. Ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, namatay siya para sa lahat ng tao. Ngayon, depende na lang sa mga tao kung pipiliin nila si Kristo. Pag nanampalataya sila sa Panginoong Jesucristo, then yung pagliligtas ng Panginoong Jesucristo gagana sa kanila. Ibig sabihin, effective sa kanila. Bagamat ang Panginoong Jesucristo namatay para sa lahat ng tao, effective lang yung kaligtasan na yon, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus para lang sa mga mananampalataya. Sabi naman ni John Calvin, number 4, irresistible grace. Yung biyaya ng Diyos, pag yan dumating sa buhay mo, parang magandang babae, glamorous, yung talagang napakaganda na irresistible, napakabait na tao. Para bang wala ka nang magawa kundi talagang ligawan yung tao na yon. Ang tawag natin doon minsan irresistible. Talagang hindi mo ma-resist, hindi mo maitaboy. Sabi ni John Calvin, yung biyaya ng Diyos, ganun irresistible, hindi mo kayang itaboy. Pag dumating yan sa buhay mo, tatanggapin mo lang talaga, yayakapin mo lang talaga. Sabi naman ni Arminius, yung grace ng Panginoon, resistible yan. Pwede mong i-reject yung Diyos. Si Jesus, pwede mong i-reject yan. No? Point number 5, letter P, perseverance of the saints. Sabi ni John Calvin, ang isang tunay na mananampalataya magpapatuloy sa pananampalataya. Perseverance. Kung tunay na mananampalataya. Ibig sabihin, hindi mawawala ang kaligtasan, kundi ang isang taong naligtas, magpapatuloy. Tapos yung kaligtasan niya, hindi mawawala yon. Sabi naman ni Arminius, yung kaligtasan, pwedeng mawala yan sa'yo. Kasi merong possibility of falling away from grace. May posibilidad na tumalikod ko sa Diyos at mawala ang iyong kaligtasan. So, ayan po yung dalawang views. Kayo pong bahala sa inyong pag-aaral kung saang view kayo dito.
Pero i-represent ko lang yung view ko rito. Mas malapit po ako kay John Calvin. Pero depende po yan. Hindi naman po pinag-aawayan yan. No? Maganda po yan. Dialogue. Pinag-uusapan. At inaaral natin yung salita ng Diyos. At pinapakita natin sa Diyos na, Lord, we respect the Bible. Gusto talaga naming maunawaan kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Dako po muna tayo dito sa verse na ito, Ephesians chapter 1, verse 4 to 6. Now, dumako po tayo dito sa Ephesians chapter 1, verse 4 through 6. Sabi po dito, for He chose us in Him before the creation of the world. Tayo pinili ng ating Diyos kay Kristo before the creation of the world, bago palikhain ang sanlibutan. Pinili niya na tayo upang maging kasama sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Makikita niyo po dito sa Ephesians, one-sided talaga eh. Minahal ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos. Sabi dito, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Because of the Lord Jesus Christ, He chose us. Ayon sa kanyang layunin at kalooban. So, hindi ayon sa layunin natin o kalooban natin. Pinili tayo ng Diyos dahil sa kalooban niya. Because of His pleasure. Ginusto ng Diyos na piliin tayo. Sa gayon ay purihin ang kalawalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Magandang verse po ito. Magandang namnamin kada linya po nito. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. We are responsible while God is sovereign. Ibig sabihin po, yung Diyos, pagdating sa kaligtasan natin, sovereign siya. Ibig sabihin, pinili niya tayo. Pero at the same time, responsable tayo sa ating mga desisyon. So, yan pong human responsibility tsaka God's sovereignty. Yung sovereign plan of God tsaka yung free will natin, parehong biblical yan. Hindi mo pwedeng isacrifice yung isa para doon sa isa. Pareho silang gumagana sa Bible. So, we are responsible for our own actions. At the same time, God is sovereign. He is in control. Kontrolado niya lahat ng bagay. And number 2 po, we choose God because He first chose us. Pinili natin ng Diyos kasi una tayong pinili ng Diyos. Sa mga tuwid po, masasabi natin na kaya natin ngayon minamahal ang Diyos kasi una tayong minahal ng Diyos. Kaya natin pinipili ang Diyos kasi una tayong pinili ng Diyos, una tayong minahal ng Diyos nung nandun tayo sa putikan, nung nandun tayo sa ating kasalanan, nagsuswimming pa tayo sa ating kasalanan, tuwan-tuwa pa tayo sa ating mga kasalanan, sa buhay na nandoon sa kadiliman. Pero sa mga ganong pagkakataon, pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin, minahal niya tayo, pinili niya tayo. Kapatid, pinili ka niya. Kaya ngayon, may kakayahan tayong ibigin ng Diyos kasi una niya tayong inibig. May kakayahan tayong piliin ng Diyos kasi una niya tayong pinili. And number 3 po, we are eternally saved in Christ. Tayo po ay walang hanggang ligtas. Once ikaw ay naligtas, ikaw ay walang hanggang ligtas. You are eternally secure in Christ. Bakit po? Kasi po yung Diyos yung keeper of our salvation. We don't keep our salvation. God keeps our salvation. Sa mga tuwid, hindi tayo ang tagapag-ingat ng kaligtasan. Kasi kung tayo tagapag-ingat ng ating kaligtasan, matagal nang nawala sa atin yan kasi hindi natin kaya ingatan yung ating kaligtasan. Lagi tayong nagkakasala. Pero salamat sa Diyos, siya yung nag-iingat ng ating kaligtasan. Now, marami po mga verses dito sa Ephesians chapter 1, 4 to 6 hanggang ito pong nilista ko na ito. Basahin po natin ito. Makikita po natin yung Diyos na sovereign talaga, makapangyarihan sa lahat. So, ayan po, isa-isain po niyan. Marami po tayong matututunan sa mga verses na ito. Makikita rin natin dito na tayong pinili ng Diyos at hindi tayo mawawalay sa pag-ibig ng Diyos. So, basahin ko na lang po yung isang isang line. So sabi dito ni Apostol Pablo, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Na kahit anong mangyari, hindi tayo maiwawalay sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit ano, ibig sabihin, we are eternally secure in Christ. Once saved, you are always saved. Kasi ang Diyos ang tagapag-ingat ng ating kaligtasan at kahit anong mangyayari, hindi tayo mawawalay sa pag-ibig ng Diyos.
nung pinili ka ng Diyos, talagang forever ka niyang pinili at kailanman hindi siya magdedesisyon na hindi ka niya napipiliin. Dahil pipiliin ka ng Diyos araw-araw. Pipiliin ka ng Diyos oras-oras. Why? Because we are in Christ. Alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo, araw-araw tayong pipiliin ng Diyos. Maganda pong i-apply yan sa marriage, no? Yung araw-araw mong pinipili yung asawa mo. Kahit na minsan asama na ugali ng asawa mo, pipiliin mo pa rin siya araw-araw. Yung Diyos po ganun sa atin. Kahit na nagkakasala tayo, ang dami nating ginagawang mali, araw-araw tayong pinipili ng Diyos. Hindi dahil sa atin dahil kay Kristo. So, ilan po sa mga applications na pwede po nating i-apply? Number 1 po, put your trust in the grace of God in Christ. Yung pagtitiwala po natin, ilagay natin sa biyaya ng Diyos na ipinakita niya kay Kristo Jesus. Pag binasa niyo po itong mga verses na nilista ko po rito, napakaganda po talaga. No? Makita niya natin rito na yung Diyos ay maawain, mahabagin. At dito sa John 6:37, nilapit tayo ng Diyos Ama kay Kristo. Biyaya po ng Diyos yun Hindi naman tayo yung naunang lumapit sa Diyos Hindi naman tayo yung naunang umibig sa Diyos Ang Diyos, yung dumampot sa atin sa putikan. Pinili niya tayo, inibig niya tayo, minahal niya tayo, at binago niya tayo. Hindi dahil nakita ng Diyos na magiging mabuting tao tayo, kaya tayo pinili ng Diyos. Hindi po. Kaya tayo nagiging mabuting tao kasi ginagawa tayong mabuti ng Diyos. Lahat po ay biyaya ng Diyos sa atin. And number 2 po, ponder upon God's love and grace today. Ngayong araw po, simulan na natin, lagi nating i-meditate yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Isipin niyo po, pwede naman tayong pabayaan na lang ng Diyos Pwede na nga lang yung sangkatauhan magrebelde sa Kanya, tapos kalimutan niya na lang, abandon niya na lang sa kanilang mga kasalanan at pabayaan na lang ng Diyos Pero yung Diyos po, hindi tayo give up, hindi tayo sinukuan, inibig tayo ng Diyos, isinugo niya ang Kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, at sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Undeserving, hindi tayo karapat-dapat ibigin ng Diyos, pero minahal niya tayo. Hindi tayo karapat-dapat ibigin ng Diyos, pero pinakita niya gaano kalaki at kalawak ang pag-ibig niya sa atin. Something na dapat din natin gawin sa ating kapwa, no? Kasi alam niyo naman, kung paano tayo minamahal ng Diyos, ganun din dapat tayo nagmamahal sa ating kapwa. And number 3 po, praise God because we do not lose our salvation. Sambahin natin ang Diyos, pasalamatan natin ang Diyos. Kasi kahit kailan, hindi mawawala yung kaligtasan natin. We are forever secure in Christ. We are eternally saved. Nung niligtas ka ng Panginoon, hindi yan minsan mawawala mo para bang bumbilya, on, off, no? Nung niligtas ka ng Diyos, naligtas ka na, at sinisigurado ng Diyos na yung kaligtasan, yung sinimulan niyang mabuti sa iyo, lulubusin niya, babaguhin ka niya. We will persevere because we are being preserved. Kaya yung sinasabi ni John Calvin ritong perseverance of the saints, ang tunay na mananampalataya magpapatuloy. Bakit tayo magpapatuloy? Because we are preserved. We are being preserved. Kaya mas maganda yung preservation of the saints kaysa dun sa perseverance of the saints. The Lord is preserving us, transforming us, renewing us every day until someday we'll become like the Lord Jesus Christ. Perfect, just as He is perfect. Now, para po sa ating discussion, how does knowing that God is in control of our salvation help you trust His plans for your life and the lives of others? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for being sovereign over all things and for choosing me even before I chose you. Your grace amazes me, and I trust in your unchanging love. Help me to live responsibly, knowing that you are in control. Remind me daily of your grace in Christ and how secure I am in your hands. I praise you for the eternal salvation you have given me, a gift I can never lose because of your faithfulness. Teach me to rest in your promise of eternal security.
Let me demonstrate the evidence of salvation by living a renewed life. Change me through and through. Let me honor you with all my life. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Brother Gerald M. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At gusto ko rin pong magpasalamat kila Kim Naracasa, Jeff Ferrer, Diana Guerrero, Jeffoy Avestruz, Jean Samaniego, Nita Paz Ariola, Share Group SG, Arnel G, and Mary Grace Ascuna. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, kung kayo po yung manatutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.